Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Parang may patay dito. May patay ba tayo dyan sa harapan? Hindi ko nakikita. No, nagsisigaw na ko, sumainyo ang Panginoon, sabi na. Sabi ng ating Jaya, kahit na sa Sacrosanctum Concilium, isang dokumento ng ating simbahan pagkatapos ng Second Vatican Council, sinasabi niya na ang mga tao, lalo na sa banal na misa, sa mga pagdiriwang na ito, liturgical celebrations, ay dapat nakikiisa at nagpa-participate. No? Gumamit siya ng 3 adjectives. Ang sabi niya, full, active, and conscious participation. Kaya nga dapat ang mga tao ay nagpa-participate sa pamamagitan ng pagtugon at sa pagkanta. No, kasi kung wala na tayong ginagawa, bakit narito pa tayo? Paano natin ma-express yung ating pagpapasalamat sa Diyos? Kaya pansinin ninyo, yung mga charismatic groups, buong magdamag yan na nagsisigaw. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin si Yahweh El Shaddai. Magdamag yan, magsitalon. Alam niyo, pagkatapos umuwi sa kanilang bahay, kahit napagod, ramdam na ramdam. Tayo, nagsisigaw na si Father, sumainyo ang Panginoon. Pero kung mabigla tayo, pati kapitbahay doon, naririnig ang ating mga mura. Sa harapan ng video, okay. Kahit galit na yung kapitbahay, dahil sa nakakabalahaw na yung ating mga buses, wala na sa tono, kanta tayo ng kanta. Pero bakit sa simbahan, wala lang. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Bakit tayo ganon? Di ba tayo masaya na sa harapan natin ng Diyos? Kaya dapat makiisa po tayo. Dapat galing sa ating mga puso, nararamdaman natin. Amen? Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, napilitan. Sinasabi nila na hindi totoo ang Kristyanismo. Hindi totoo. Kasi halos 2,000 years na ang Kristyanismo. Sinasabing ito'y itinatag ni Kristo 33 AD, Anno Domini. Kaya nga itong sa year 2033, mag-2,000 na ang ating simbahan. Pero bakit 2,000 na ang simbahan, makikita natin wala pa ring kapayapaan, kahit sa mga Kristiyano man. Bakit naroon pa rin ang pagpapatayan, Kristiyano kapwa Kristiyano? Andoon pa rin ang pagsisiraan, andoon pa rin ang pabaya, iniiwanan ng pamilya, tinataksila ng asawa. Kaya sabi nila, hindi totoo o bigo ang Kristyanismo. Sa isang banda, makita natin, baka totoo. Kaya nga, kung ako kuminsan, kini-question ko, ako na pari na mismo, ano ang kaibahan nating mga Kristiyano sa hindi Kristiyano? Pariho lang naman tayo nagpapatayan. Anong kaibahan ng Kristiyano sa hindi Kristiyano? Pariho lang naman tayo naglulukuhan. Kung maraming scammer doon sa mga bansa na hindi Kristiyano, marami din dito sa ating bansa na isang Kristiyanong bansa.
Kung doon sa ibang bansa, maraming mga pamilya iniiwan, dito sa ating bansa, ganon din. Kung sa ibang bansa na hindi Kristiyano, maraming kurap, sa atin, kung hindi number 1, number 2 sa Asia na most corrupt. Kaya anong ikaibahan natin, mga Kristiyano sa hindi Kristiyano? Kaya nga siguro nga, hindi totoo ang Kristyanismo at ang Kristyanismo ay bigo na isang reliyon. Hindi totoo. Sabi ni G.K. Chesterton, hindi totoo na hindi totoo ang Kristyanismo. Totoo ang Kristyanismo. Totoo ang mga turo ni Kristo. Ang problema sa Kristyanismo, dahil nakita ng mga Kristiyano na mahirap sundin ang turo ni Kristo, kaya hindi nila minsan sinubukan. Totoo ang turo ni Kristo. Hindi lang natin sinubukan na mamuhay bilang mga totoong Kristiyano. Maliwanag ang turo ni Kristo sa ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa, pwede nang patayin ni David si Saul, pwede niya nang tarakan ng kanyang sibat, pero hindi niya ginawa. Kaaway niya ito, pinapatay na. Hinahanting na ni Saul, ni Haring Saul si David, kahit walang ginawang kasalanan si David. Si David pa nga ang pinakaluyal niyang sundalo, tagapagtanggol sa kanya, pero dahil sa takot, insecurity, gusto niyang patayin ito. Ngayon may pagkakataon si David. Imbis na patayin siya, pinutol lang yung dulo ng kanyang damit at ipinakita kay Saul, kung gusto kitang patayin, kagabi pa. Hindi niya ginawa. Napakaganda ang turo ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. No? Napakaganda. Sa ano ang sabi ni Kristo? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Napakadaling magmahal sa mga taong nagpapahalaga sa atin. Pero yung mga taong gumagawa sa atin ng kasamaan, paano natin mahalin yon? Ginawan ka na ng masama, mamahalin mo pa rin. Sa mundong ito, merong dalawang katuruan. Dalawa ang nagtuturo sa mundong ito. Turo ng mundo, turo ni Kristo. Ano ang itinuturo ng mundo? Ang tinuturo ng mundo, kapag may kaaway ka, gawin mo ang lahat para siya mapabagsak, para siya mawala sa iyong landas. Kapag sinaktan ka yan, doblehin mo pa. Kung sinuntok ka, saksakin mo. Yan ang turo ng mundo. Ano ang turo ni Kristo? Mahalin mo ang iyong kaaway. Ibig sabihin, gawan mo pa rin ng mabuti. Ngayon, sino ang sinusunod natin? Sinasabi natin, Kristiyano tayo, tagasunod ng mga turo ni Kristo. Tagasunod sa kanyang turo, tagasunod sa kanyang utos, tagasunod sa kanyang halimbawa na ipinakita. Yan ang Kristyanismo, followers of Christ. Sa kanyang itinuro, sa kanyang mga iniutos, at sa kanyang halimbawa. Totoo ba na tayo ay tagasunod ni Kristo? Saan banda?
Kapag inaway tayo, anong ginagawa natin? O pag chinichismis lang tayo, chinichismis mo ako dyan sa ating kaibigan, kumanda ka. Ichichismis kita. Kung ako, chinichismis mo sa kapitbahay, ichichismis kita sa buong subdivision. Diba? Yan ang nangyayari. Palaban tayo lagi. Sinaktan mo ako, saktan kita. Kailan lang may kausap ako, hiwalay sila ng kanyang asawa dahil ng babae ang kanyang asawa at galit na galit siya. Sabi niya, anong gagawin ko, Father? Sabi ko, ano ba ang turo ni Kristo kapag may kaaway tayo? Patawarin ang mga nagkasala. Ay, Father, hindi ko mapatawad yon. Ngayon, kung hindi mo pa siya mapatawad, unang-una kasi, bago nagkasala ang asawa mo sa iyo, nagkasala na siya sa Diyos. Kasi nung kayo'y ikasal, hindi lang siya nangako sa iyo. Unang-una nangako siya sa Diyos. At bago pa siya nagkasala sa iyo, nagkasala na siya sa Diyos. At dahil nagkasala siya sa Diyos, hindi siya mapatawad ng Diyos hanggat hindi siya humihingi. Pangalawa, ano ang nararamdaman mo ngayon? Sabi niya, galit na galit ako, Father. Galit ka. Ano ang definition ng galit? Ng galit? Ano yun? O kayo nga, sige. Ano ang definition ng galit? Hello? Tulog na kayo? Anong definition ng galit? Sabi nila yung mga taga-ISIS daw, matatalino yun. Karamihan sa kanila mga professional. Hello? Anong definition ng galit? No, di ba? Basta galit ako. Sabi nila, ang pinakamalapit na definition ng galit ay pagpapahirap sa sarili sa kasalanan ng iba. Pinapahirapan mo ang iyong sarili, sinasaktan mo, sinisira mo ang iyong sarili dahil sa pagkakamali ng ibang tao. Bakit ikaw magsasuffer ngayon sa kasalanan ng iba? Kung siya'y nagkasala sa iyo at sa Diyos, bakit ikaw ngayon ang nagdurusa? Kaya nga kung bukas ang iyong isipan at ang iyong puso, may kasalanan siya, haharapin niya yan sa Diyos balang araw. Kaya tingnan ninyo ang ating mga santo. Si San Esteban, nung siya'y binabato hanggang sa mamatay, ano ang kanyang panalangin? At hindi lamang siya. Napakaraming mga santo, kahit si Jesus. Ano ang sabi ni Jesus nung siya'y pinako sa cross? Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil nagkasala sila sa Diyos at parurusahan sila ng Diyos. Kaya nga kung naiintindihan natin, bago pa nagkasala, kahit ang pagpatay, bago pa pinatay ang iyong mahal sa buhay, nagkasala na siya sa Diyos. At dahil nagkasala siya sa Diyos, pag hindi niya pinagsisihan yan, paparusahan siya ng Diyos, mapupunta siya balang araw sa impyerno. Kaya nga kung naunawaan natin, no?
tandaan natin, bago pa nagkasala ang iyong kapwa sa iyo, nagkasala na siya sa Diyos. Kaya kapag may ginawa tayong kasalanan sa ating kapwa, hindi lang sa Kanya nagkakasala tayo. Katulad kapag may galit tayo sa ating kapwa, kasi sabi ni Jesus, ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. So nilabag mo ang Diyos dahil hindi ka nakinig sa Kanya, nakinig ka sa iyong sarili. Kaya nga, kung sana natuto lang tayo na pakinggan at isabuhay ang mga turo ni Kristo, hindi ganito ang ating bansa. Kahit na anong gawin sa iyo, chismis ka man dyan, kung di totoo, bakit ka Ako rin eh. Biktima rin ako ng mga chismis na yan, no? Chismis sila, hindi lang masaya na chismis doon sa buong parokya, pati sa ibang parokya, chinichismis sila ng kanilang kura paroko ay gwapo daw. Hindi ako nagagalit. Kaya nga kung naunawaan lang natin, At kung sinusunod natin, napakarami pa dito mga turo ni Kristo. At sa huli, sabi niya nga, kapag tayo gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, hindi lang ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng gantimpala. At totoo yan. Totoo yan. Kapag marunong lang tayong maawa, natuto tayong magmamalasakit sa iba. Ang Diyos na hindi natutulog at nakakakita ng ating mga mabubuting gawa, ang siyang gagawa din, magbibigay din sa atin ng ibayo pang gantimpala. Kaya nga mga kapatid, ito'y challenge sa atin. Sinasabi nating mga Kristiyano tayo, anong kaibahan natin sa mga hindi Kristiyano? Kung ang ating mga pag-iisip, ang ating mga ginagawi ay katulad din nila. Sa mga unang Kristiyano, basahin ninyo ang history ng simbahan. Nasa inyong kamay. Panoorin ninyo sa YouTube. Ang history ng Kristyanismo. Ang unang mga Kristiyano, inuusig, pinapatay, pinahihirapan. Pero ba sila ba'y lumalaban? Hindi. Si San Sebastian, sabi niya, Panginoon, huwag mong parusahan ang mga taong gumagawa sa akin ng masama. Siya na mismo ang nagdarasal. Tinanggap niya ang kamatayan, pero hindi siya nagkaroon ng galit sa mga nanakit sa kanya. Kaya nga ito'y challenge sa atin. Napaka-divided ang ating bansa. Nakaraang linggo lang, nagtanong sa akin, Father, kanino ka ba? BBM o kay Sara? Sara ka siguro, Father, kasi taga Mindanao ka. Hindi, sabi ko, kay Jesus ako. Kasi kung maniwala tayo sa mga politiko na yan, magkakagulo-gulo tayo. Pero kung maniwala tayo kay Kristo, magkakaisa tayo. Sinasabi natin na tayo'y mga Kristiyano, nawa ang ating pagiging Kristiyano ay hindi lang sa salita. Nawa, pinagninilayan natin ang salita ng Diyos. Nawa, isinasabuhay natin ito o pinagsusumikapan nating isabuhay ang mga turo ni Kristo.